Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi na exciting Cheers, naman ang pare. dental. Maganda siya. Kalalo na iba boring siya. Pero it's really very exciting. Kasi science eh. Ibang klase. Saka yung maganda dyan, yung pag gumagawa ka ng denture, kami parang naka-3D. Nasa podcast na pala ako. Dapat lahat ng angle, alam mo kung paano yung itsura ng pasyente. Hindi naman gawa ng postizo yun. Kaya ako, kapag gumagawa ka ng postizo, kunyari, tinatrial ko yung postizo. Para matulungan ko at hindi pa balik-balik yung laboratory, gagawin ko na. No? Ako nang gumagawa ng ngipin. Tapos sinasalpak-salpak ko hanggang maayos. Tapos, although medyo magulo pa yung, hindi pa malinis yung pagkakatrabaho ng postizo. Kasi wax yan eh. Pag maayos ko na yung itsura sa pasyente, okay na. Sasend mo sa laboratory. Hindi na mahihirapan yung technician. Kasi yung ibang dentista hindi sanay sa, hindi lahat yan, no? Pero may mga hindi sanay sa work ng parang laboratory technician ka. Hindi nila gagawin yan, bibigyan lang sila ng instruction. Sabi nila, pakipasok mo naman. May sobra. Pakilabas mo naman ulit. Mga ganito lang. Lalabas. Ang pangit tignan. Kaya ako ginagawa ko na talaga. Actual na. Kaya pag tinanatapos yun, may kunyan, may mga secret yan. Yung labi, paano hindi mo kang pustiso, gano'ng kahaba, mga ganun. Ganda. Yung iba, halata, no? Oo, yung iba parang punong-puno. Oo. Tama ka mga quiz ko. Oo, punong-puno talaga. Ako yung kalaban. Although, ang katotohanan, Mel, ang unang pustiso, mukha talagang punong-puno. Kasi nga, sanay ka na walang ngipin eh. So, kapag ginawan mo, parang punong-puno siya. Kaya lagi advice ko, kunyari, dahil nga foreign body ito, hanggang maaari ang tendency tanggalin eh. Huwag mong tatanggalin yan. Yung bagong denture, dapat susuot siya ng ilang araw, itutulog mo para mag-adjust yung bibig mo. Tapos ang nasabi ko, huwag ka masyado nakikinig sa mga taong nag-observe. Kasi nag-a-adjust pa yung muso mo, nag-a-adjust pa yung muscle mo. Nag-a-adjust pa yung muscle mo sa mukha. Hanggang hindi relax yan, hindi mo makikita na okay ka. Pero yung mga makakakita, sasabihin, ang pangit naman! Pero kailangan lang ng konting adjustment. So kung ikaw yung dentista, tiwala ka na maganda yung gawa mo naman. Hindi mo pinaglalaban lang dahil matigas ang ulo mong dentista ka. Pero alam mo talaga tama yung pagkakagawa mo. So sabihin mo lang sa kanya, huwag ka masyadong makikinig sa mga tao. Give it time, it's gonna be okay. Anything na may masakit, doon mo lang sa ulit, mabawasan natin. Pero kailangan tiisin mo. Kasi bago yun eh. Diba po? Tayo panlasa rin kasi. Oo, wala talagang wala halos panlasa. Iba talaga yung may ngalangala. Pag may ngalangala ka, siyempre nalalasa mo dun yung plastic. May naalala ko, Dok. Pagka, sabi nila, pagka 60s o mga matatanda na, natatanggal daw yung mga ngipin. Hindi lang matanda. Kapag kasi, ito yung ngipin mo. Pag hindi ka nagtututbrush, hindi maganda yung dental hygiene. Di ba sabi ko sa inyo, parang nababalutan siya ng parang ligament, no? Tapos ito yung buto. Tapos may ligament sa pagitan. Pag hindi maganda yung dental hygiene mo, yun yung nagkakatartar. Di ba nagpapalinis ka ng ngipin? Yung tartar. Yung tartar na yan, habang tumatagal yan, bumabaon. Pag hindi ka nagpalinis ng ngipin. Kaya hindi po pwede hindi kayo magpalinis ng ngipin. Babaon yan. Pag bumaon niya yan, kunyari lumabot na dito ang baon, aalog na yan. Aalog na yan. Matatanggal yan. Narinig ko kasi doon sa kamag-anak ko, kahit maganda yung ngipin mo, pagka tumanda ka, may mga itatanggalan yung ngipin. Hindi, not necessarily. Not necessarily. Kasi yung father-in-law ko, 80 plus na. Alaga ko yung ngipin. So more on sa Dental hygiene talaga. Meron kasing tinatawag na bone resorption habang tumatanda ka, yung buto mo umuurong. So pag umurong yun, sinabay mo ng hindi magandang dental treatment o hindi ka nag-aalaga ng ngipin, matanggal ka agad. Pero hindi lahat ng natatanda natatanggalan ng ngipin. Kadalasan natatanggal, kahit mabata ka, pag hindi maganda ang maintenance mo, dito sa sakit, ilang beses na ako nagmulot ng ngipin dyan. Kasi maalam ko lahat ng ngipin nila kasi nasa periodontal problem. Gilagid.
problema ng gilagid madumi. Sobrang dumi yung ngipin na nag-infection yung gilagid. Yun yun. Pinakamalakas po sa cavity, aside sa kung regular naman yung paglinis sa ngipin pag toothbrush mo. Ang malakas po yung mga sweets po, no? Oo. Sa babies, ang mga kids, lagi kong sinasabi, hindi bawal yung candy. Kailangan lang every time you eat something sweet, toothbrush ka. Nari, gabi na, pinakain ka ng nanay mo, kailangan mo toothbrush yung bata. Para pag natulog siya, hindi nagiging acid yung sugar para sirain mo. Patay, wala akong ambas. Man, makakaroon ng kayo. Yung mga buti mga grains po. O di na, Mga gulay. grains. Yung mga peanuts, mga bigas. Hindi naman, walang problema yun. Ang pinaka-cost, ang usual, kunwari sa mga mountain provinces na uso yung nanganganga kasi. So yung nga, syempre nakaka-create siya ng abrasion ng tawag ba. Napupudpud yung ngipin dahil nga yung kinakain yung usual, matigas. Pero kung pamani-mani lang, ito kaya yung ginagawa natin, lagi mong ginagawa yan, walang problema yan, kayang-kaya ng ngipin yan. Dahil yung mga ganun, mga nagnganga, wala kasi pilyo masyado. Oo, walang masyado. Yun yata yung ano nila. Panlinis. Kaya may abrasion yun, yung napupudpud talaga yung ngipin because of what they eat. May nabasa po kasi ako niyan sa blog. Pag mahilig kumagat ng bigas, hindi ba yun Hindi ang katotohanan, kapag ang isang tao na namatay, tapos matuno na yung naaagnas ang word. Ang naiiwan ngipin. Ibig sabihin, talaga kasi yung ngipin, halos 90 plus yung enamel, yung calcification. Ibig sabihin kung paano siya naging nagtibay. Kaya ang tigas-tigas ng ngipin. Hindi mo basta-basta magigibaya. Kaya kahit yung mga fossil, ngipin ang natitira dito. Kaya ang narinig ko yung sa tita ko, hindi ata totoo yun. Kasi yung sa mga bangkay nga yung tapos sasabihin mo, quality yung ngipin ng sa tao. Tapos pag tumidad siya, magdaraglagan. Hindi mo siya. Kung nangyari ang trabaho mo, ang tawag dito, sastre, tailor. No? Nung araw yung mga tailor, di ba, kinakagat yung karaya. Siyempre, kung isang area lang yung kinakagatan mo ng karaya mo, kapag bago ka magsinulid, di ba, kakagatin mo ba, pwede nangyari yun. O kaya yung mga, nung araw, hindi man nangyayari siguro ngayon, yung karpintero ka, kinakagat mo yung pako, bago may ipakakot, no? Ayun. Kung daging doon nandun, baka magka-problema yun. Nangyayari. Pag taga-bukas po ng bote. Marami rin ako nakikita ng ganyan. Pag binakas yung boting niya, pupudpud dito. Nakakita na ako. Biyak ang ngipin. Napupudpud din dito sa area niya kasi so, hindi kinakain.